Ngayong araw mga kapinsil ay magpapadala tayo ng portrait. Saan ba natin ito ipapadala? Siyempre sa LBC Padala. Pero bago yun, kailangan muna natin busisiin itong portrait na ipapadala natin. Kailangan maging maayos sa pagpadala natin ng portrait. Kailangan natin makita kung may kulang ba, kung mayroon bang dumi yung ating portraits. O tignan natin ng maayos kung saan ba yung mga hindi pa natin nalilinis na part dito sa ating portrait. Pagkatapos natin i-check ay babalutin na natin ito. Samahan niyo ako sa proseso na ginagawa ko sa pagbalot. Tara, samahan niyo ako magbalot para mai-deliver na natin ito. Ganito nga pala yung ginagawa ko kapag magbabalot ako ng portrait, lalo na ganito kalaki yung ating ipapadala. So kukuha lang ako ng karton dito at susukatin ko ito sa tamang sukat na ayon doon sa portrait na ginawa natin. Kapag malaki yung karton na pagbabalutan ninyo sa portrait, kailangan nyo itong tabasin na sukat doon sa may portrait na ipapadala nyo. Bakit kamo? Dahil kapag hindi nyo ito ginawa, dagdag pa ito sa shipping na babayaran nyo. So ang gagawin nga natin ay tatabasin nga natin ito gamit itong cutter. Sukat lang doon sa portrait na ipapadala natin. So ganito lang ginagawa ko sa pagtabas ng karton. Paspasan na natin ng konti para mabilis matapos yung ating video. So tabas-tabas lang, magkabila at tabas. Huwag tayong hihinto sa pagtabas hanggang sa maubos. Hindi, hanggang sa makuha natin yung tamang sukat. At saka para hindi lumaki yung ating bibit-bitin. Pagkatapos natin magtabas ng paglalagyan, ay kailangan natin magkaroon ng plastic. Bakit kailangan ng plastic? Ito yung pangtakip natin sa my portrait para yung dark dito sa my portrait o yung shadow ay hindi kumalat sa my white. Lalo na kung yung portrait mo ay dark na dark yung kanyang background at dark na dark yung kanyang mga shadows, lalo na yung hair, ay kailangan natin talagang maglagay ng plastic sa ibabaw ng ating portrait bago natin ito balutin o bago natin ito takpan ng karton. Mas maganda sana kung ang ipangtakip dito ay yung papel na makinis yung kanyang texture o madulas yung kanyang texture. So wag din natin kalimutan yung ating pirma. Kapag magpapadala tayo, i-check din natin yung ating portrait kung may pirma na ba ito o wala. Kasi mahalaga yung may pirma yung ating portrait na ipapadala. Para kapag makita ng iba ay alam nila kung kanino galing yung portrait na yon. So ayun, ang next step natin ay yung plastic na ipapambalot natin o ipapang-cover natin dito sa ibabaw ng ating portrait. Alam nyo, nakakabulol din ang pagbo-voiceover. Kaya kung napapansin ninyo na meron medyo bulol-bulol dito sa ating voiceover kasi mahirap talaga mag-voiceover. So yun, tinakpan na nga natin itong ating portrait. Tapos yan, bilis-bilisan lang natin sa pagbalot, nakatakip na ito at tinape-tape na rin natin yung bawat dulo-dulo nitong plastic na to na nakakover dito sa ating portrait. Medyo maingay yung ating voiceover kaya medyo pasensyahan nyo na muna itong voiceover natin. Tinakpan na natin ng karton yung naka-plastic na portrait natin. Bago ang susunod naman natin ay babalutin na natin ito ng tape. Papaikutan natin ito ng tape para sureball na hindi ito mabasa. Yung balot na balot talaga sa tape. Kailangan silyadong-silyado yung pagka-tape natin, yung halos hindi lalabas yung karton, yung hindi mo maihipo yung karton. Dahil kapag umuulan, hindi natin maiwasan na pwedeng umulan, lalo na ngayon na medyo maulan, ay kapag mag-deliver tayo nito, ay siguradong medyo mapapatakan ito ng konti ng tubig o patak ng ulan. Kaya dapat natin itong i-save sa pamamagitan ng pag-tape natin. Tapos na yung ating pagbalot, tara samahan niyo ako sa LBC. What's up mga kapisil, deliver tayo ng portrait ngayon. So dati pa rin siya at ano pa rin siya, 22 by 28 inches. Tapos niya na lang para dito. Okay. Upload ko to ha. Sige lang sir. Yun no. Sabi. Boss, okay na boss? Okay. Thank you. Shout out sa'yo. Yes sir. Thank you. Ingat sa patuloy. Sige, salamat.